Mga kababayan, ito po yung ating pag-uusapan, no? Patungkol po dito no kay Sharon Cuneta. Nako, mga kababayan, grabe itong si Mega. Si Mega Star kasi mga kababayan ay tawag dito, bumabanat ngayon, no? Bumubuelta kay Sharo ay kay Sara. Diyos ko naman mga kababayan, ako pagpipistahan na naman ito si Sharon Cuneta ng mga DDS. Oh, alam ko to na suki pa naman to si Sharon ng mga DDS. Tapos i-edit na naman nila yung picture na si Sharon yumayakap ng unggoy. Kasi Kiko matching daw eh. Daryl Bautista, hello po. And kay Cinda Robles, hello po dyan. Maria Lourdes Sistera, hello po. Ma'am Sunya, hello po. And kay Ma'am Susan Ronquillo, ayun, hello po. So, mga kababayan, no, meron pong post no si Sharon Cuneta ngayon patungkol po mga kababayan sa pagbisita, no? Dahil diyan sa pink na medyas, no? Pink socks, ayan. Dahil diyan sa pink na medyas, mga kababayan, ay nag-post po itong si megastar Sharon Cuneta, no, patungkol sa kanyang kumbaga pinagtanggol niya si PBBM sa mga bashers, lalong-lalo na sa mga DDS. At ito po ang sabi mga kababayan sa pagtanggol. Actually mga kababayan, may karapatan naman po talaga si Sharon Cuneta magtanggol kasi nga kinakapatid naman po talaga niya si PBBM. Alam niyo naman po na ninong po ni Sharon Cuneta si Apo Lakay, ng tatay ni PBBM. So may karapatan naman pong ipagtanggol. Siyempre kinakapatid mo yan eh. So ngayon mga kababayan, ito po yung post ni megastar Sharon Cuneta. Yan, sa kanya po yan ha mga kababayan, may check badge po yan. So sa madaling salita, sa kanya po yan. Literal po yung pangalan at totoong siya. Hindi po yan si hindi po katulad kay Dingdong Dantes yan ha, na ginawa ng fake news ng DDS. Isang DDS vlogger gumawa ng fake news kay Dingdong Dantes at si Dingdong Dantes nabasa itong post, nagbigay ng komento, nako delikado ito at makasuhan itong DDS vlogger. Nako. So ito po mga kababayan, ang post ni megastar Sharon Cuneta na may patama kay Sara. Like po tayo mga kababayan. So ito po ang sabi, my President, Ma'am Lini, Attorney Lini Robredo, with our President, Ferdinand Marcos Jr., walang balimbingan o plastikan. Pagpapasalamat lamang sa sumusuporta sa kanyang mahal na lungsod at bayan. Ang balimbing ay iiwan ang tapat na samahan at para sa pansariling kapakanan. No, 'di ba? Kita niyo mga kababayan ibaliktad natin tong para makita ninyo. Ayan. Basahin po natin na. Sana makikita niyo mga kababayan. Ayan, basahin ko lang ha. My President, Ma'am Leni, Attorney Leni Robredo, with our President Ferdinand Marcos Jr., walang balingbingan o plastikan. Pagpapasalamat lamang sa sumusuporta sa kanyang mahal na lungsod at bayan. Ang balingbing ay iiwan ang tapat na samahan para sa pansariling kapakanan. Ang nagmamalasakit ay lalagay sa tama lalo't kapag natraidor at hindi lalot kung para sa kapakanan ng taong bayan. Ang plastik ay lahat kinakaibigan para sa sariling kapakanan. Ang siblisado at nawala mga kababayan, no? Dito na nga lang, balik tayo. Ulitin ko ha kasi maganda itong comment ni Sharon mga kababayan. Ako mga DDS dito mag-aarayan na naman. Sabi niya dito, pagpapasalamat lamang sa sumusuporta sa kanyang mahal na lungsod at bayan. Ang balimbing ay iiwan ang tapat na samahan para sa pansariling kapakanan. Parang si Sara ito. Ang pagmamalasakit ay lalagay sa tama, lalo't kapag na-traidor. Sino bang na-traidor? Si PBBM. At higit lalo kung para sa kapakanan ng taong bayan. At actually mga kababayan, na-traidor din po itong si Sharon. Kasi pinangakuan ito ng mga Duterte na suportahan ang kanyang kapatid para tumakbong alkalde ng Pasay. Ngunit ang masakit doon mga kababayan ay ang sinuportahan ni Sara ay ang kalaban ng kapatid ni Sharon. Yun ang hindi makalimutan ni Sharon. Sunod sabi niya, ang pagmamalasakit ay lalagay sa tama, lalo kapag na-traidor, at higit lalo kung para sa kapakanan ng taong bayan. Ang plastik ay lahat kinakaibigan
para sa sariling kapakanan. Parang totoo yan, mga kababayan. Para si Sara na naman yan. No, pinaplastic ang lahat. At si Bilisado at Vicente ay nakikitungo at rumispeto sa sinumang rumispeto sa kanya nang hindi sinusuko ang prinsipyo. Let the President do his job. God bless the Philippines. Nako po mga kababayan. Nako, didishit, wait nyo na lang, may makulong. Sabi ni Ma'am Lily Tonini, halaka. Sino po yung makukulong Ma'am Lily Tonini? Nako, Kuya Kent, bakit kaya wala pang nakukulong na ibang senador bukod kay Rebilla? Wala rin bang batas na kapag may kaso na at nakulong ban dapat pagtakbo sa eleksyon? Actually, Ma'am Rinencia, ito po ang aking masasabi. Iwan ko kung bakit ganyan ang batas ng COMELEC. Di ba dapat kapag may kaso ka na, may record ka na sa katiwalian or corruption or kahit anong krimen, dapat pinagbabawal na yung tumakbo sa politiko at bawal nang pumasok yan, dapat ganyan, di ba? Kasi di ba, katulad kay Vice Ganda, ang lakas ng loob ng mga taga Davao City Council na ipersona non grata nila si Vice Ganda. Pero samantalang yung idolo nilang pumatay, di ba, ng libo-libong nakakulong ngayon sa dahig, hindi man lang nila ipersona non grata. Di ba? Kaya yun po yun mga kababayan, ang comment ni Sharon Cuneta. Nako, di ba? Kasi ang sabi kasi nila mga kababayan, ng mga DDS, lalong-lalo ng mga supporter ni Sara na kain suka daw si Lenny, kain suka daw si PBBM, at pati mga supporter, kakamping at loyalista, kain suka daw. Oo, Ma'am Remy Coduhilo po, na ang sabi, noon daw, sabi lutang-lutang daw si Lenny, tapos ngayon daw sinusuportahan si Lenny. Bakit? Masama ba ang sumuporta at masama ba ang humingi ng patawad? Ang masama doon yung hindi ka marunong magpatawad at ang akala mo ikaw yung Diyos. 'Di ba? Bakit? Masama ba ang umamin na nagkakamali? Bakit? Masama ba ang umamin na nabudol ka ni Duterte kaya nasabihan mong lutang si Lenny? 'Di ba? Masama ba ang magising sa katotohanan ng panlilinlang ni Digong na pinangako niyang 3 to 6 months ubos ang droga? Putang ina, wala namang drogang naubos, na tao ang naubos. Masama ba ang magising ka sa katotohanan na nilinlang ka? Masama ba ang magising ka sa katotohanan na paggamitin kang face mask at face shield na apakamahal per box? Masama ba ang magtanong kung saan dinala ang confidential fund? Mula naman yan sa taksang taong bayan. Masama ba ang magising tayo dahil sa mga ganyan? Sige nga. Tapos ngayon sasabihin niyo kain suka. Bakit mga DDS? Kayo din naman noon sinabihan niyo din naman ng masama si Lenny 'Di ba? Diyos ko, mga DDS, wag kasi kayong magmamagaling, wag kayong magtatapang-tapangan kasi iburiyo niyo 2016 lang kayo binuo. 'Di ba? Kumbaga sa madaling salita, pinutok lang kayo sa pader kaya kayo nabuo. Tinubuan lang kayo ng lumot. Mas magandang maging kaibigan ang kaaway kaysa maging kaaway ang kaibigan. Totoo po yan, Sir Kendry. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, ganito yan Kung meron ka mang kaaway noon at maging kaibigan mo ngayon, maganda po yun. Kasi sabi nga ng Panginoon, kaibiganin mo ang iyong mga kaaway. Para mabawasan ang problema ng sambayanan. Pero mas delikado po ang magkaroon ka ng kaibigan na bigla mong naging kaaway. Kasi bakit? Kahit wala kang kasalanan, gagawaan ka ng kasalanan. Kasi kaaway mo na siya Tapos kahit ilang hibla ng bulbul mo, ibubulgar niya yan. Kahit nga yung yung tae mo sa brief na dumikit, ibubulgar niya yan. Kasi bakit? Kaaway ka na niyan di ba? Ma'am Berhincita Mediante. Ganun po yun mga kababayan. And kay Mama Bel Kenju ng Sirisa 4 Silupo at kay Ma'am Galing Archola. Ganun po yun mga kababayan. Kaya tignan nyo, si Sharon Cuneta mismo nagsabi, hindi po pagbabalingbing ang sinabi ang ginawa ni PBBM. Serbisyo lang. Sabi nga ni Leni Robredo, apakaaga naman. Bakit pag-usapan na natin yan 2028? Magserbisyo muna tayo ngayon. Napakalayo pa nun. Diba? Serbisyo muna. Huwag bakasyon. Ma'am Cheryl Herrera, hello po. And kay Ma'am Emma Cordova. Ayan. And kay Ma'am Felisa Aguspina. Miguel, shout out po. Sabi ni Leni Robredo, napakaaga pa po na pag-usapan natin yung election 2028. Magtrabaho po muna tayo. Diba? Magtrabaho po muna tayo.
Napakaaga naman yan para pag-usapan. Darating din naman tayo dyan. Di ba? 2028 pa, Diyos ko naman. Oo, at saka, Diyos ko, sa totoo lang mga kababayan, kaya po si Sarah nagdeklara ng maaga. Kasi ramdam na po kasi niya na parang nawawala na yung mga supporter niya. Ay, Diyos ko, hinahamon ko nga mga DDS na paabuti nila 1 million ang pirma para makauwi si Digong eh. Hindi nga umabot 50,000. Oh. Ngayon sasabihin ninyo, sige nga, tanungin ko kayo mga kababayan, paano nyo nasabi na si Sarah mananalo sa 2028? Yeah? Paano nyo nasabi na si Sarah ang mangunguna at magiging pangulo sa 2028 kung ang mismo ngang kanyang mga vloggers na bayad pinapaikot nila buong Pilipinas at mangalap ng pirma, ba't hindi umabot sa milyon? 'Di ba? Ang nakalagay doon sa kanilang pirma, 1 million signature para pauwiin si Digong. Bakit hindi umabot ng 50,000? Sige nga, paki-explain mga DDS. Sige nga, kung marami kayo at meron kayong mga 32 minions, yung 32 minions ninyo na botante ni Sarah, asaan na yun? Ba't hindi umabot ng 1 million nga lang ang hiningi para makalaya si Digong eh? 'Di ba? O kung si Sarah manalo at marami siyang meron siyang botanteng 32 minions. Bakit hindi umabot ng 1 million? Take note yung mga vlogger na mismo ang umikot. Yung mga vlogger na mismo ang nagbahay-bahay. Nagpalipalengke, nagpurbi-probinsya, nagbayan-bayan sila sa pag-iikot Luzon, Visayas at Mindanao. Ba't hindi umabot sa milyon? Sige nga. Kaya yan, napaka-simple lang yan napaka-simple yan mga DDS. Hindi mo na kailangan dito ng 1 plus 1, 2 plus 2. Hindi mo kailangan calculator. Imaginein mong mabuti. Pumunta sila ng Cebu. Hindi malang umabot na 1,000 ang pirma. Pumunta sila ng Maynila, Luzon area. Hindi man lang umabot ng 5,000 ang pirma. Pumunta sila ng Mindanao, mas lalong hindi umabot ng 1 milyon ang pirma. Akala ko ba Duterte country ang Mindanao at Visayas? Akala ko ba ang mga Kabisayaan ay kay Duterte? 'Di ba? Bakit yung signature campaign ninyo para pauwiin si Digong hindi umabot 50,000? 'Di ba? Ay mga taytok. Mga taytok lagi na sila. Ma'am Lita Nersa. Mga taytok na mga utok anak nila, 'di ba? Biruin nyo mga kababayan, Acosta Adventure, mega love shoutout po sa iyo diyan. Kita ninyo, tapos sasabihin ninyo maraming butante si Sarah. Ako nga, iniisip ko ang boto ni Sarah, 32 million, ang kay PBBM, 31. So, i-minus mo yung 31 plus, minus 32 million plus. Nasa mga kalahating milyon lang ang lamang ni Sarah. Kalahating milyon, mga 500 something, 540,000. Ngayon, tanong ko, asaan yung mga lamang kay Sarah? Maskin yung lamang lang muna Huwag na yung 32 million yung lamang lang. Bakit hindi man lumabot 500,000 yung pirma? Ma'am Brenda Barton, hello po. 'Di ba? Siyempre naghihintay ng bayad bago pirma. Kasi nga, mga kababayan, simula kasi nung nag-react tayo diyan sa pirma-pirma na yan, hindi na sila umabot sa milyon. Kasi ganito po yan. Kung sakali bang pipirma ka para makauwi si Digong, magbago ba ang buhay mo? O di ba hindi? Kung sakali bang pipirma ka para makauwi si Digong, yung bahay mo bang kubo magiging mansyon? Di ba hindi naman? So ba't ako pipirma? Di ba? Ngayon ba, malabo ang paningin mo pag pumirma ka tapos nakauwi si Digong, lilinaw ba ang paningin mo? Araw-araw ka may supply na kalabasa? Di ba wala naman? So ba't ako pipirma? Di ba? Epifanio Soriano, hello po sa iyo dyan, sir. Diba? Ganun yun. Napakasimple lang yan. Kung ngayon ba may rayuma ako, pag pinirmahan ko ba yung signature campaign para kay Digong, yung rayuma ko ba mawawala? Di ba hindi naman? So walang mangyayari sa buhay. May rayuma ka pa rin. Hindi magbago kahit si Sarah kung hindi rin magbago ang buhay ng mamamayang Pilipino. Diba? Mamalot. Kaya ngayon, sa totoo lang, yan napakasimple na example yan na nagigising ang mga DDS. Bakit? Biruin mo kahit si Sarah nga kung manalo siya sa 2028, anong sabi niya? Kulang ang 6 years para maunlad ang Pilipinas at malinis ang ating bansa. Putang ina, 30 years daw ang kailangan. Sige nga, kailan natin makakamit yun? Yung 76 years old na siya?
40 plus na si Sara ngayon, tapos plus 30 years. Oh, edi 70 plus na siya noon bago gaganda ang Pilipinas. Putang ina, iba tatakbo ka pa eh. Ang problema nga mga kababayan, 6 years lang ang termino ng presidente. Oh, so paano niya malilinis yon? Eh wala namang termino ng presidente na 30 years, 6 years lang. Eh ang sabi niya, hindi sapat ang 6 years para paunlarin ang bansa. Oh, putang ina, di wag ka nang bumuto. Oh, ano pang rason ba tumakbo ka? 'Di ba? Ganun 'yon mga kababayan, 'di ba? Ay nako, mga kababayan. Impeach Inday Sara, tumboy piatos lustay, sabi ni January 17. Ano ba talaga January 17? Minsan nagiging pro Sara ka, minsan hindi. Ano ba talaga? Oo. Marcelo Rosette, ayun, Kent, the truth is that DDS, ano daw? Ang totoo lang, hindi marunong sa arithmetic ang mga DDS, kaya wala silang alam sa resulta ng butuhan. Ay, nako, di ba? Kaya tignan nyo, banat ni Sharon Cuneta, mga kababayan, masakit po yan. Which is totoo po talaga. Yung mga banat ni Sharon, alam ko pa tama kay Sara yan, Diyos ko. Kasi si Sharon, mga kababayan, ay naging biktima din. No? Naging biktima din ng mga Duterte. Nga, kaya magtatanong kayo ngayon, bakit galit si ano? Bakit galit si Sharon kay Sara? Eh, Diyos ko, kung alam nyo lang ang katotohanan, mga kababayan, kung alam nyo lang ang katotohanan kung bakit si Sharon ay nagalit kay Sara dahil, according nga kay Sharon, ganito po, noong 2022 election, kinonvince daw or kinumbinse ang kanyang kapatid na tumakbong mayor ng Pasay. So ngayon, syempre, naghahanda naman ang pamilya ni Cuneta, ni Sharon. So, ayun nga, willing ang tumakbo kasi kinausap nga naman. So ngayon, syempre, gumawa na, gumalaw na, 'di ba? So pagka candidacy, nag-file ng candidacy. Ngayon mga kababayan, ng mga ngampanya na, biglang nagbago. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang kinumbinsi ng mga Duterte na kapatid ni Sharon na patakbuing mayor ng Pasay ay hindi sinuportahan. Alam niyo kung sino sinuportahan? Ang kalaban ng kapatid ni Sharon na si Calixto. Ito Ito mga kababayan, i-search natin nang malaman natin. Ito po Ayun, Sharon Cuneta Pasay Alkalde. Kaya galit na galit si Sharon diyan mga kababayan, no? Sa issue na 'yan. Ito po, mga kababayan, pakinggan natin parang akin pa yata itong vlog eh. Oo, vlog ko pa nga itong lumabas. Ito po, Sharon Cuneta naglabas ng sama ng loob. Ito mga kababayan, ayan. Post po 'yan ng All About Homes page. Ayan po 'yan si Sharon Cuneta. Ang sabi niya, Sharon Cuneta naglabas ng sama ng loob sa mga Duterte. Ibinahagi ng singer na si Sharon Cuneta ang kanyang sama ng loob sa mga Duterte na nag-uugat sa umano'y ginagawang pambabatikos ng mga DDS sa kanyang pamilya. Sa isang pahayag, sinabi ni Cuneta na kasama rin sa kanilang kinakasama ng loob ay ang tila pagtataksil ng mga Duterte sa kanila noong tumakbo ang kapatid ng singer na si Chet Cuneta sa pagkaalkalde ng Pasay. Ayon kasi kay Cuneta, mismong ang mga Duterte ang naghimok sa kanyang kapatid na tumakbo sa pagkaalkalde sa Pasay, ngunit nagulat na lamang umano sila noong suportahan ni Vice President Sara Duterte ang kalaban ng kapatid niyang si Emil Calixto Rubiano. Diba? Kita ninyo? So ikaw, matutuwa ka nun. Magugustuhan mo? Ihimukin kang patakbuhin yung kapatid mo bilang mayor, tapos kalaunan, doon sa endorsement, ang in-endorse yung kalaban, putang ina, kabastusan yun. Kabastusan yun. So, sa tingin mo ngayon, mapapatawad ni Sharon yan? Sa tingin niyo matutuwa si Sharon? Pagagastusin niyo yung tao. Pa-filein ninyo ng candidacy, paggawain ninyo ng mga t-shirt at kung ano-ano, di ba? Siyempre, gagawa ka na yung mga campaign materials mo dyan, gagastos ka ng milyon-milyon. Tapos, bigla na lang marinig ng kalaban, ang sinusuportahan,
Ilang taon ko din silang halos hinahayaang masaktan habang pinagtatanggol ko pang pilit si Tatay Digong. Pero sobra na kayo. Ayaw ko makasama ang mga tulad ninyong mga walang awa o puso. Ilang beses na kaming nasaktan. Napakasama ho. Namang asawa at ina pag hinahayaan ko pa na magpatuloy yun ng nakasmile lang lagi. Hindi ko na kaya. Diba? Kita nyo mga kababayan? Yan ang sabi ni Sharon. Tuwang-tuwa kami nung ini-endorso siya ng Pangulo at ni Inday Sara. Tapos nagulat kami, pati ang kalaban niya ay ini-endorso niya na rin ni Sara. May narinig ba kayo sa amin kahit nasaktan kami? Wala. Diba? Yun ang katotohanan. Ito po mga kababayan, hanapin ko lang yung picture. Picture mga kababayan. Magkasama pa nga yan si Sharon at si Sara eh. Ito po yun Kita ninyo? Yan. Itinaas ni Sharon Cuneta at ng kapatid niya at ni Sara. Itong kapatid niyang si Chet Cuneta. Kasi kinumbinsi nga daw na patakbuhin mayor ng Pasay. Tapos ending mga kababayan, ito na ayan kasama pa nga si Sharon at si Sara kita ninyo? Ayan, kasi nga tatakbo ng mayor. Kinumbinsi ang kapatid. Tapos kalaunan, malaman-laman mo, mga kababayan, ayan, wait lang Malaman-laman yung kalaunan, ayan na. Paano yan? Ayan na yung kalaban na si Calixto Rubiano. Ang inendorso ni Sara. Matutuwa ka niyan. Diba? Kaya ngayon sasabihin nila si PBBM traidor. Uy, never pa ni PBBM ginaganyan ang mga kandidato na himukin mong tumakbo tapos hindi mo i-endorso. Walang ganyang record si Marcos. Uy, kahit sinong politician walang ginaganyan dito. Si Sara lang may gumaganyan. Diba? Do you think? Do you think ang nangyari mga kababayan, matutuwa si Sharon? Kaya ngayon mga kababayan, hindi na po tayo magtaka kung si Sharon Cuneta ay may maraming buwelta. Kasi nga, hanggat hindi manghingi ng sorry ang mga Duterte dyan sa kanila, sa pamilya niya, na paghimok na patakbuhin, diba? Si Chet Cuneta ng mayor ng Pasay, tapos nagulat sila na si Amy Calixto Rubiano ang inendorso ni Sara. Diba? Kita nyo, mga kababayan, siya ang totoong tambaluslus. Diba? Tulibagbag kasi utak, mga kababayan. Siyempre, hindi naman po pwede yung patakbuhin mong mayor, tas ngingiti ka lang, pagkatapos mong gumastos, malamang wala ka talagang panalo dun. Kasi bakit? Sitting president ang tatay. Tapos, vice president ang anak. Tapos, ang i-endorso ng anak ng sitting president ay yung kalaban, samantalang kayo naman ang nagkubensi na patakbuhin. Kaya yun ang sabi, mga kababayan, ni Sharon Cuneta sa kanyang post dito na pagpapasalamat lamang sa sumuporta ng kanyang mahal na lungsod at bayan, ang ginawa ni Leni kay PBBM. Ang balimbing ay iiwanan ang tapat na samahan para sa pansariling kapakanan. Sino ba yung nang iwan? 'Di ba? Para sa sariling kapakanan. Ang nagmamalasakit ay ilalagay sa tama, lalo't kapag na-traidor. Yeah? Sino ba yung nag-traidor? 'Di ba sila? Pinapatakbo nilang mayor tapos ibang in-endorse. At higit lalo kung para sa kapakanan ng taong bayan. Ang plastic ay kahit kinakaibigan ang plastic ay lahat kinakaibigan para sa sariling kapakanan. Kita nyo yan? Kung naalala niyo noon, anong sabi ni Sara kay Leni? Yung vice president natin, fake vice president yan. Tapos magugulat ka, makipag-meet si Sara kay Leni. Tapos tinanggihan ni Leni, hindi sinipot. Di ba? Ibig sabihin mga kababayan, sinabihan ba naman ni Digong Leni? Wala, mag-aral mo na, walang alam yan. Sabi ni Digong yan, gusto niyong makita? Gusto niyong makita ang sinabi ni Sara kay Leni noon? Ito mga kababayan, wait lang. Wait lang, buksan natin itong ating Punta tayo sa TikTok. Ayan.
Ito, Digong, wait lang. Digong to Lenny Robredo. Pakinggan ninyo mga kababayan. Oh, you listen. Ah, Ma'am Lenny, ayun. It is afternoon pa pala. Good afternoon. Nandito ako sa opisina ngayon. Tinatanong ako ni Rocky Ignacio sa Malacanang Press kung bibigyan ko raw kayo ng pwesto sa kabinete. Yun ang tanong niya. Pwede Diba? kong sagutin? ito si Digong, ano talaga no, ang daming... I came all the way here from Davao. Leonor, I've always been very vocal about certain. tinatakutan namin. Na pababa ka ng pababa, hanggang pababa. Lini, look, Lini, huwag ka tumabok ng presidente. Wala ka talagang Diba? Wala ka talagang Ayoko na sabihin na dalawang beses sa kumuha ng bar, pero wala ka talagang Diba? What's next Remember, now? I said that the police can accept gifts. Of course, sabi ko. So long as it is out of gratitude in small tokens. Tapos, dalawa yung senador in Niger. Akala mo automatic, that is immoral, that is illegal, that is unconstitutional. Sabi ko, hey, gaga, I was using the words of the law itself, the anti-graft and corrupt practices. Abogada ka, hindi mo alam, tapos ng presidente ka. Tapos magsabi ka lang, relying on your being a lawyer, patay. Oh, ba't hindi sabihin ni Digong kay Sara yan? Ha? Abogada ka, tas wala kang alam, tas magpresidente ka, tapos sasabihin mo, abogada ako. Ha? Mag-defend ka lang, relying as a lawyer, di ba? Dapat nakita ni Sara yan at napanood ni Sara yan na ang advice ng tatay niya, abogada ka pero wala kang alam, tapos tatakbo kang president, di ba? Ayan tayo, mga kababayan. Lahat ng sinabi ni Digong nag-reflect kay Sara. Bumalik lahat yan. Oh. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, tama lahat ng sinabi ni Sharon. Kung trinaydor ka, wag mo nang isipin yung ng traidor sa'yo. Ang isipin mo yung kapakanan ng tao. Wag mo ring isipin at sabihan kang balimbing. Kasi bakit? Ang totoong balimbing, yung nang iwan ka sa mga seryosong samahan para lang sa sarili mong kapakanan. 'Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Yun ang masakit. 'Di ba? Kita nyo yan, mga kababayan. Grabe talaga sila, no? Kaya sa totoo lang, ngayon, bumalik lahat ang mga sinabi ni Digong. Wala kang alam because guilt is personal. Wala kang alam. O, di putang ina, guilt is personal. Ba't hindi ka makalaya-laya dyan sa dahiga? Guilt is personal, O, yung salitang guilt is personal. Bakit hindi mo mapalaya yung sarili mo? Kasi guilt is personal. Sige nga. Bakit hindi mo mapalabas-labas yung sarili mo at sabihin mong hindi ikaw ang may kasalanan? 'Di ba? Kung hindi pala ikaw ang may gawa, hindi pala ikaw ang nandoon aktong nakitang namaril, ba't hindi ka makalaya? Tapos sasabihin mo, because guilt is personal. Loso. 'Di ba? Gamitin mo yung mga salita mong guilt is personal, 'di ba? Watch my time. 'Di ba? Yan, kita mo, siya yung walang alam, 'di ba, Sir Henry? Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Larry Gadon. Nako, mga kababayan, si Larry Gadon, mga kababayan, may hamon kay Sara. Di pwede Ken kasi 3 counts.